Nagsimula ang eksena sa malamig na pagbati ng mga hunters. Naririnig ang sigaw na Ikelos Familia King of Atrocity, get 'em! Habang hinihila nila palabas ang mga nahuli nilang nilalang kasama ang isang vuivre. Makikita agad kung gaano kalupit ang tono. Pinag-uusapan nila ang mga paraan para mahawakan ang mga nakakulong. May nabanggit pang spider silk, parang Ariadne's thread para hindi makatakas. At may tension dahil ang isa sa mga nahuli ay mas matatag kaysa sa inaasahan. Binabanggit nila si Dix at na nagdulot na ng problema dati ang pagdala ng big guy. Dahil delikado kung lulutuin at hahayaan lumapit, may paalala na baka magdulot ng apoy. Pinili nilang deal with her here. Isang hunter ang nagtanong, halatang walang awa, kung pwede silang have some fun bago patayin ang nilalang. At sinunod ito, pinapakita ang pag-aabuso, may tunog ng pagsunog at hagulgol. Narinig natin ang mga maliliit na linya tulad ng "It's burning me" at ang pagkalito ng isa pang hunter. "What are you guys doing? This monster." Habang pinaghahandaan ang huli nilang galit. Sa gitna ng pagmamalupit, lumalaban si Winnie. Malinaw ang kanyang pagtanggi. Sinasabi niyang hindi nila dapat violate this body. At inuukol ang huling salita niya, hindi papayag na kunin kahit ang kanyang kamatayan. Tinawag pa niya si Gross at sinabing iiwan niya ang iba sa kanya. Pagkatapos ng lahat ng paghihirap, isang hunter na lang ang nag-uulat na it went and dropped dead on its own at nag-dismiss sila ng pangyayari na parang tapos na ang trabaho. Let's go! Ang buong sequence ay brutal at nagpapaikli ng hininga. Malinaw na ipinapakita nito kung sino ang nang-aapi at ano ang nakakambal na panganib para sa mga sino gaya ni Wiene. Tinapos ni Belle ang pagkain at nagpa-thanks tapos sinabing pupunta muna siya sa dungeon. Huwag mag-alala, babalik daw siya agad. Habang umaalis, na-remark niya tungkol sa nahuling nilalang na talagang nagbigay sila ng maraming trouble sa kanila. Bago tuluyang umalis, nagbigay pa siya ng casual na tawag sa mga kasama. "Hey, you lot!" Sa isang tahimik pero mabigat na usapan, nilatag ni Belle kay Ice yung moral na problema niya tungkol sa pagpatay ng monsters. Sinabi niya na hindi pare-pareho ang lahat, hindi tulad ng ordinary monsters ang mga seno tulad ni Wiene at Lid, kaya hirap siyang panindigan ang dati niyang ginagawa. Inaamin niya na totoong pumapatay ng tao ang monsters, pero tinanong niya kung dahil lang dyan ay automatikong tama na silang patayin o kapag para lang kumita o para umangat sa sarili mong goals. Hiningi niya ang sagot ni Ice ng isang hypothetical. Kung may dahilan silang mabuhay, kung may emosyon silang hindi naman iba sa atin, ano ang gagawin niya? Sa dulo, malinaw ang resolusyon ni Belle kahit conflicted pa. Kung may magpapaiyak ng tao dahil sa monsters, papatayin ko sila. Malungkot at seryoso ang tono at ramdam ang pagbalanse niya sa pagitan ng empathy at ng proteksyon sa ibang tao. Si Fels, pagkatapos ng kanyang observations, nag-ulat na wala siyang nakikitang senyales na lumalabas o pumapasok ang Ikelos Familia sa Babel. Sinabi niya na either nananatili pa talaga sila sa loob ng dungeon o may isa pang paraan para pumasok sa dungeon bukod sa Babel. Eksaktong ito ang dahilan ng kanyang pag-aalala. Nang tinanong tungkol sa Senos, sinabi niyang as planned, naglilipat-lipat sila mula sa isang hidden village papunta sa isa pa at wala pang kumakalat na balita na dumating na sila. Simple lang, ang report ni Fels nagpapahiwatig ng suspicious entry route at sabayang paggalaw ng Sinos. Dalawang bagay na nagpapataas ng urgency sa sitwasyon. Simula, may napansin na ang grupo na tumigil ang communication crystal na binigay ni Fels kay Lid. Tapos biglang nakita nilang sinira ni Gross yung crystal. Effectively, pinutol ang kontak. Nagulat at may nagtatanong kung bakit niya ginawa yon. Sabi ni Gross, wala na silang kailangan pakinggan sa mga payo ni Fels.
Nilabas ni Gross lahat ng galit at sakit. Nakita at narinig niya kung paano pinagmalupitan ang mga seno. Binanggit niya si Ranier at ang iba pa. At tinawag niyang retribution ang dapat nilang gawin. Nagdeklara siya na susukurin nila ang problema sa sarili nilang kamay, babawiin ang kanilang mga kamag-anak, at papatayin ang sinumang hahadlang. May mga tumutol at nagpapaalala na hindi lahat ng tao masama. Binanggit pati si Belchi bilang halimbawa, pero mariin ang pagtulig sa Negros. Tao at monster daw ay hindi makakasama. Ang tensyon tumataas. Ilan sa grupo sumabay na sa sigaw na ibalik ang mga nawala, habang ang iba nag-aalala at nag-aabot ng paumanhin kay Fels at kay Belchi. Sa madaling salita, sinira ni Gross ang huling tulay ng komunikasyon at opisyal na humantong sa pagkabahabahagi ng senos. Galit at paghahangad ng paghihigantiang ngayon ang nangingibabaw. Agad nag-mobilize ang ilang senos, tinawag si Ray at si Let at sinabi na sumama. Pupunta sila para habulin si Gross at ang iba. Pumayag naman sila ng mabilis. Inutusan din si Arles na kunin yung taong dapat dumating sa village kung saan nakaschedule yung meeting. Pagkatapos ng mga instructions, bumangon sila at umalis na. "Let's go," ang hudyat. Dito tumatawag si Falgar. "They've appeared." Hinuhulog agad ang pangalan ng Ikilos at ramdam ang tension. Sumunod si Bors na nagsabing ang mga monsters ay agitated, parang may mali talaga sa paligid. Nagkakabalisa ang mga local hunters habang ine-assess nila ang panganib. May nagpaumanhin din sa abala, pero sinagot lang na, "It's fine." Simple, pero klarong sign na kumakalat ang alarma sa mga baryo. Biglang nag-broadcast ang Guild ng emergency alert. Sinabing ang bayan ng Livira sa 18th floor ay inatake at winasak ng mga armed monsters. Kasunod nito, tinawag nila itong opisyal na misyon. Sinabi rin na kailangan ng buong pagsisikap ng mga adventurer para i-exterminate ang mga umatake. Pero agad ring inutos na bawal nang pumasok sa dungeon ang lahat ng citizens, kabilang ang adventurers, at pinakiusapan ang lahat ng pamilyas na manatili muna sa kanilang homes at mag-standby. May magulong reaksyon, may mga nagsabing hindi makapaniwala, at may huminga ng pag-aalala para kina Lid at Wine. Sa council, binigyang diin na hindi pwedeng hayaang umusad ang paglusob ng monsters. Hindi tama kung hindi matatapalan ng oraryo ang pinsalang ginawa sa Libira. Nang tanungin ni Leuman kung bakit ganito ang utos, pinakalma siya ni Oranos. Sa huli, inutusang ipagkatiwala ang formation ng subjugation force ng buo sa Ganesha Familia at sinabi na maglalabas ng karagdagang instructions sa oras na kailangan. Ito ang turning point, opisyal na lockdown ng dungeon at ang pagsisimula ng malaking military-political response para sa 18th floor. Sa council, pinlano nila kung sino ang sasama sa suppression mission. At kasama si Bel Cranel, hindi open deployment. Babatiin siya ng lihim sa suppression force bilang paraan para mapasok ang 18th floor at makahanap ng dahilan ng kaguluhan doon. Si Bel mismo humiling na payagan siyang sumama. Sabi niya kailangan niyang puntahan kung nasaan si Wiene. Nagkaroon ng mabigat na pag-iingat mula sa iba. Sabi nila, isang maling hakbang at mauuwi sa pagkawasak. Pero ipinagpatuloy ang plano. Sinugo rin si Asfi na mag-operate independently ng Ganesha's group at direktang pumunta sa 18th floor para mag-gather ng impormasyon. Si Hermes naman nag-volunteer na pupunta rin. Nagpakita ng pagkabahala kay Bel at inutusan niyang isumon si Aisha. Sa pagpupulong, kinumpirma na bahagi si Cranel ng suppression force at binanggit din ang Ikilos Familia at mga rumors na konektado sila sa Evilus, kaya seryoso at delikado talaga ang misyon na ito. May emergency na dumating, may nagulat na ulat,
Armed monsters ang umatake sa Livira at parang gulo na talaga sa labas. May tumawag kay Dix para i-report ang pangyayari. Halata ang disbelief niya habang sinasabi na pati ang mga prey parang lumalaban na. Sa gitna ng tensyon, isang leader ng Ganesha-affiliated group ang naglabas ng malinaw na utos. Huwag patayin ang mga monsters. Ang goal ay itame sila at dalhin ng buhay. May nagtanong kung tama ba ang directive na iyon, pero sumagot ang iba na nagtitiwala sila kay Ganesha at susunod. Ilta at ang grupo agad nag-prepare at umaksyon. We go! Habang si Dix at iba pa ay nakikinig sa balita na nagbubuo ng tensyon sa pagitan ng bagong pulisya at ng magulong sitwasyon sa field.